Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam, ang batas ng Islam, ang Sharia ay tinuturuan tayo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi lamang sa mga patakaran, hindi lamang sa mga hatol, kundi pati na rin sa mga kagandahang asal. Mga bagay na dapat o kaya ay kanais-nais nating gawin. Katulad mga kapatid na nananampalataya sa Allah sa tinatawag na pagtitipon, adabul majalis, mga kagandahang asal sa mga pagtitipon o kaya ay pagpupulong. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa ating pananampalataya ay ipinagbawal sa atin kung tayo ay magtitipon o kaya ay magpupulong o kaya ay mag-uusap, magkukwentuhan. Ipinagbawal sa atin na dito tayo magpulong o dito tayo mag-uusap sa mga daan. Sa mga daan. Ano mang klaseng daan ito mga kapatid? Hindi mainam yung magtitipon, magpupulong doon mismo sa daan. Bakit ito ipinagbawal? Dahil iniingatan dito mga kapatid. Iniingatan yung makita mo yung mga tao, marinig mo yung mga pinag-uusapan, yung ilalayo ka na sa pagiging chismoso, pagiging pakialamero, at makakadulot ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Pero may pagkakataon na hindi talaga maiiwasan na mag-usap, magpupulong sa daan. Kung sakali na hindi na talaga maiiwasan, ay kailangan ibigay natin yung karapatan ng daan. Ibigay natin yung karapatan ng daan. Ano yung karapatan ng daan? I-control natin ang ating mga mata. Hindi lahat ng dumadaan ay papansinin o kaya ay titingnan natin. I-control natin ang ating mga mata. At iwasan natin na makadulot o makasakit sa kapwa. At kapag mayroong nagsalam, kahit anong pinag-usapan natin, kailangan sumagot tayo ng salam. Sumagot tayo ng kapayapaan. Mayroon tayong nakita na masama, mayroon tayong nakita na mabuti, ibig sabihin ay nandito yung tinatawag na al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ipag-utos yung kabutihan, ipagbabawal yung kasamaan o kaya ay masama. Yun ay mga kabilang sa mga, ibig sabihin, kagandahang asal sa mga pagpupulong o kaya ay sa mga pagtitipon. At kabilang din dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah na kagandahang asal sa pagpupulong, pagtitipon na hindi natin gaano nabibigyan ng pansin ay kapag tayo ay dumating sa mga tao sa kapulungan o sa mga taong nagtitipon, ay dito tayo umupo kung saan ang pinakahuling nakaupo. Kasunod ng mga tao doon sa gilid, sa pinakahuli sa mga tao. Hindi yung sisingit ka doon, hindi yung paalisin mo kung sino-sino, kailangan dito ka maupo. Yun ay hindi katuruan sa pananampalatayang Islam. Magsalam pag pumasok tayo o pag nakaupo tayo, huwag natin kalilimutan na magbati ng salam. Kung gusto natin umupo sa isang lugar na, halimbawa, gusto natin upuan, ay dapat ay maaga tayo pumunta. Dapat ay maaga tayo pumunta. Hindi pwede na i-reserve mo yan sa sarili mo na walang uupo dito, ako ang uupo dito. Yan ang katuruan sa Islam kasi tinuturuan tayo ng pantay-pantay. Sino yung mauna, siya ang higit na may karapatan. Yan yung tinatawag na hikmah. Wisdom kung bakit ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ipinagbawal na
ibig sabihin, paalisin mo yung kapwa mo na para ikaw ang umupo. O kaya mismo ikaw nang umalis para makaupo siya. Hindi rin yun katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Naisalaysay ni Ibnu Umar, an Ibni Umar radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yuqama ar-rajulu min majlisihi wa yajlisa fihi akhar, walakin tafassahu wa tawassa'u. Tingnan ninyo mga kapatid, ang malakas na hadith ni Bukhari, na iulat ni Bukhari. Ayon kay Ibnu Umar, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay naisalaysay ni Ibnu Umar, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Ibnu Umar, ay ipinagbawal niya na tumayo sa kapulungan o sa pagpupulong, sa pagtitipon. Tumayo ang isang lalaki mula sa kanyang kinauupuan sa pagpupulong, sa pagtitipon, at pauupuin doon ang iba o ang isang tao. Tingnan ninyo mga kapatid, merong dumating, tumayo ka at doon mo siya paupuin. Kasi yan karapatan mo yan sa'yo yan Umupo ka na dyan. Magkaiba naman yung halimbawa, yung dumating, yung halimbawa, siya yung magbibigay ng lecture, siya yung mangangaral, o mayroon siyang gawain na kailangan ay doon maupo kasi para makita ng karamihan o kaya ay tugma doon sa mga gawain na yun na kailangan ay doon siya umupo, ay walang problema doon. Pero kung may dumating na tao na hindi naman siya ganito, hindi naman siya yung nagle-lecture, o hindi naman siya yung huwag ka nang tumayo. Na tumayo ka para paupuan mo dito sa yung inupuan. Kasi yun ang dapat sa kanya, yung dumating, doon umupo sa kung saan natapos yung inupuan ng mga tao. Tingnan niyo mga kapatid. Naha, ibig sabihin na ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, matapos ipagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin tafassahu wa tawassa'u. Subalit ang gagawin ninyo, tafassahu, magbigay kayo ng space. Magbigay kayo ng space at luwagan ninyo. Anong ibig sabihin yan? Paluwagin yung upuan at yung mga nakaupo lahat sa pulong ngayon ay magdikit-dikit sila, magtabi-tabi sila para mabigyan ng space yung ibig sabihin dumating. Dumating na ibig sabihin doon sa pagpupulong na yun o kaya doon sa pagtitipon na yun. Ito ay lahat ay tinuturo sa ating pananampalatayang Islam. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pag sinabi naman na bigyan natin ng space, paluwagin natin ang lugar, ay dapat ay bigyan natin ng space. Huwag tayong magmalaki, huwag tayong magmatigas, huwag nating pabigatin ang ating katawan. Pag nakita natin, automatic, bibigyan na natin ng space. Kung hindi natin napansin, at pag sinabi sa atin na magbigay ka naman, umurong ka naman doon, ay ibig sabihin, wala nang padalos-dalos. Gagawin na natin ito. Kasi ito rin ang ipinagutos sa ating pananampalatayang Islam, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. O kayong mga mananampalataya, kapag sinabi sa inyo na bigyan ninyo ng space, bigyan ninyo ng space, magbigay kayo ng space, magbigay kayo ng kaluwagan, obligado, fafsahu, obligado. Ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan ninyo. Kailangan bigyan ninyo ng space. Kailangan magbigay kayo ng kaluwagan. Yafsahillahu lakum. At
bibigyan kayo ng Allah ng kaluwagan. Paluluwagin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah kapag nagbigay, hindi lamang dito sa mundo, kundi pati sa, ibig sabihin ay kabilang buhay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, walang iba kung bakit natin ito nababanggit, kundi itinuturo sa atin ang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba. Ano man ang estado mo sa buhay, kaya nakapag-aral ka o hindi ka nakapag-aral, kaya mayroon kang kayamanan, wala kang kayamanan, kaya mayroon kang posisyon, wala kang posisyon, ay wala kang karapatan na nakaupo sa kapulungan ang mga tao at paalisin mo na ikaw ang uupo doon. At ganun din, ay kahit na sabihin mo na hindi ka nakapag-aral, na nakaupo ka na dyan sa upuan, o kaya ay wala kang trabaho, nakaupo ka na dyan sa upuan, o kaya ay napakababa ang tingin mo sa sarili mo, na pag mayroong dumating na tao, ay wala siyang karapatan na paalisin ka niya. Hindi mo dapat gawin na umalis ka doon. Kasi upuan mo yan nauna ka dyan. Walang masama. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagpapakumbaba kung hindi ka aalis doon. Tingnan ninyo mga kapatid, tinuturuan tayo sa ating pananampalatayang Islam na lahat ng ating mga gawain, malaki man ito, maliit, ay nandito sa ating pananampalatayang Islam. Kaya kung ano man ang hindi natin nauunawaan sa Islam, ay dapat ay itanong natin, dapat ay pag-aralan natin. At huwag nating bigyan ng sarili natin, ibig sabihin ay conclusion, na kung ang hindi natin naunawaan ay hindi maganda para sa atin, ay huwag na nating bigyan ng sarili nating conclusion na sasabihin na natin na ito ay hindi maganda. Dapat alamin natin. Kasi وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Walang ibinigay sa inyo na kaalaman, maliban na lamang sa kakarampot lamang. Kakarampot lamang ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.